Guys, kain tayo. Subukan, gusto ko ipakita sa inyo kung gaano katotoo ang buhay ng isang mahirap. Buhay ng isang mahirap pero masaya. Ito, electric pa natin. Yan, gano'n lang tayo kasi yan lang tayo eh. Pero, ang mahalaga dyan ay aminin natin kung ano ang katotohanan at kung ano ang mayroon tayo. Ito guys, plato. Yan. Noodles lang yan. Hmm. Masaya na kami bilang isang totoong mahirap. Kasi mahirap na nga, magkunyari pa tayo. Ito totohanan lang to. Walang ano, wala nang bulahan, di ba? Yan, live yan, no, yan, no. Baka sabihin nyo eh, ano lang 'yon. Kunyari lang ito, yan, no. Ito ang tunay na mahirap. Huwag tayong magawa. Yan ang ating ano, yan ang ating kapalaran. May nakatadhana kasi para sa pagiging mayaman, may nakatadhana din naman sa pagiging mahirap. Ang kinagandahan lang sa pagiging isang mahirap, kapag ikaw ay pinili ng Diyos before the foundation of the world, diba? Yun ang kasarapan. Kung mahirap ka pero isa ka sa pinili ng Diyos para sa kanyang kaharian, yung mahirap lang, mahirap ka na nga, ay wala ka pa sa piling ni God, di ba? Mahirap basta na sa piling ka ni God. Kaya bilang isang mahirap, yun ang ating ano, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, di ba? And all things shall be added unto you. Yan lang. Sa mahalaga, magpakatutunan tayo. At bilang isang mahirap, ito lang maishashare ko sa inyo tungkol yan sa salita ng Diyos. Marami kasing hindi magkakaintindihan, nagtatalo-talo dahil sa ang iglesia ni Kristo ang tama, mali ang Katoliko. Sabihin naman ng Katoliko, mali ang dating daan, ang tama ay Katoliko. Sabihin naman natin mali ang Pentecostal. Diyan maraming pagkakamali ang tao. Kasi ang sabi nga ng Biblia ay sa isang katawan ay mayroong maraming sangkap, at lahat ng sangkap ay hindi para parehas ang gawain. Ngayon, kung ang gusto natin ay lahat ay Pentecostal, saan naroon ang dating daan kung lahat ay Pentecostal? Parang mata natin, di ba? Saan naroon ang ating katawan kung lahat ay pawang mata lang lahat? Wala tagapaglakad, di ba? Paano ka makakalakad? Ay kung mata ka lang, di ba? Ganun lang kasimple. Ang susi lang talaga ng paglilingkod sa Diyos ay matuto tayong magrespeto sa bawat paniniwala ng iba. Kung ang paniniwala niya ay ganito o ganyan, igalang natin yun. Kung may mali man sa kanyang paniniwala, bahala ang Diyos sa kanya. Hindi tayo ang magkukurik sa tao sa kanyang pagkakamali. Sapagkat tao din tayo na nagkakamali, di ba? Sino bang perpekto sa atin? Pagsilang pa lang natin, nasa kasalanan na tayo. Ang mahalaga lang talaga ay respeto sa bawat isa. Kaya nga sabi ng Bible, love one another, di ba? Hindi pwede natin sabihin sa paa, hindi kita kailangan, puputulin kita. Paano ka makakalakad? Hindi naman pwede sabihin mo sa kamay, hindi kita kailangan. Paano ka kakain? Di ba? Napakasimple lang, mga kapatid. Ako bilang isang mahirap, nagpapasalamat ako sapagkat pinagkalooban ako ng Diyos ng kahit papaano ay may kalinawan sa pangunawa. Naunawaan ko talaga na anuman ang paniniwala ng bawat isa, igalang lang natin.
Lagi ko ngang halimbawa sa kausap ko sa pagmomotor eh. Hindi pwedeng parehas ang ating kalidad, 'di ba? Parehas tayong marunong magmotor, pero iba ang kakayanan mo, iba ang kakayanan ko. Hindi talaga pwedeng maging parehas. Kung ikaw ay nagbibitaw ng manubila, tumatakbo ng 100, bitaw ang manubila, tapos ako hindi ko kaya. Pwede mo bang sabihin na dapat ganito ang gawin mo? Ay hindi ko makaya, 'di ba? Mahina lang ako. Diyan natin ihambing ang isang espiritual na bagay na hindi pwedeng para parehas lahat. Hindi pwedeng lahat ay end time message. Hindi lahat ay Pentecostal. Ang gawin lang natin ay igalang lang natin ang susi. At yan ang pintuan ng buhay na walang hanggan. Love one another. Dahil God is love. What is God? God is love. Di ba? Ganun lang. So, hanggang dyan lang. At sana makakaroon ng konting kaunawaan sa inyo ang akin na share. Yan lang ang kakayanan ko talaga kasi nga gaya na sinasabi ko, mahina lang ako. Hindi ako katulad ninyo na magaling magsalita. 'Di ba? Mahina lang ako. So, paalam mga kapatid. God bless you all.